Magampo kita, Ginoo, salamat sa mga presensya o gugma sa among kinabuhi. Abihi ang among mga kasing-kasing guna-huna, aron among masabtan ang imong pulong karon. Tabangi kami nga masinati ang imong gahom sa pagbago pinaagi sa among pagtuo diha kang Kristo. Amen. Good evening, everyone. Tonight, we want to explore a profound and life-changing truth found in the last 15 verse 15 to 21. This passage reveals the essence of our Christian faith and identity, encapsulated in a phrase, "No longer I, but Christ," The transformative power living in Christ. Di na ako, kundi si Kristo. Gahom sa kabaguhan sa pagkinabuhi Iha ni Kristo. In verses 15 and 16, Paul addresses that self-issue of self-righteousness. He reminds us that we, whether Jew or Gentile, is not justified or cannot be justified by the law. No amount of rule-keeping or self-effort can make us right in front of the eyes of the Lord. This is a radical departure from relying on our own merits and abilities. The problem of self-righteousness. Kung sa atong pasisya, ang problema sa kinauhanon ng kaugalingong pagkamataron. Sa versikulo 15 o 16, gisgutan ni Pablo isyu sa pagkaarong ingnon nga pagkamataron. Gipahinumduman niya kita na bisan ng mga Hudyo o mga Hintil, dili mahimong matarong pinaagi sa pagbuhat sa balaod. Walay bisan unsang pagpaningkamon sa kaugalingon nga makapahimo nato nga matarong at ubangan sa Dios, kundi gipasikuli kita pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Kini usa ka radikal nga pagbiya gikan sa pagsalig sa ato ang kaugalingon nga abilidad o kahibalo. Second, the crucifixion of the old self. Verse 19 states, "For through the law I died to the law, that I might live for God." This dying to the law means abandoning our attempts to earn salvation through our own efforts, not recognizing what has become of our old self. Instead, with its desires and ambitions, it has been crucified with Christ. This crucifixion is not merely symbolic, it's a real and transformative experience. Ang paglansang sa daan kaugalingong pagkatao, ang versikulo 19 nagaingon, kay pinaagi sa balaod, namatay ako sa balaod, aron ako mabuhi alang sa Dios. Ang pagkamatay sa balaod nagpasabot sa pagbiyak sa atong mga kaugalingong pagpaningkamot aron mamaluwas. Kini nagpakita lamang sa daan ng kaugalingon. Hinuon angay nga matnunan nako nga ang daan ng kaugalingon, ang mga kalibutanong tinguha o ambisyon, gilansang na uban ni Kristo. O kini nga paglansang dili lang simboliko, kundi usa kini ka tinuod nga makabag-o nga kasinatian. Christ lives in me. Verse 20 declares, "I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me." This is the heart of the message. When we surrender our lives to Christ, He takes up residence within us. Our identity, purpose, strength are no longer rooted within ourselves, but in Him. Christ living in us means His love, power, and grace are at work within us every day. Si Kristo na mao ang nagpuyo ngadto kanako. Ang versikulo 20 nagaingon, gilansa ako sa krus uban ni Kristo, ug dili na ako ang nagkinabuhi. Apan si Kristo ang nagkinabuhi diha kanako. Kini ang kinauyukan sa mensahe. Kung atong itugyan ang akong kinabuhi kang Kristo, siya ang puyo sa atong kasing-kasing. Ang atong identidad o pagkaila
kita diha ang Kristo. Katuyuan o kusog, dili nagikan ka nato. Apan gikan na kini sa Dios. Conclusion. Our life is not meant to chase the world and the things of it. Ang atong kinabuhi, dili alang sa kalibutan o mga butang nga anaan niini. Our pursuit is a heavenly pursuit. Amen ba mga young people? Ang atong pangandoy, langit nun ng mga pangandoy. As we reflect on this passage, let us remember that our true identity and strength are found in Christ living within us. I challenge you to daily surrender your plans and desires to Him. Seek His guidance in all you do, and let His love and power shine through your actions. Let us pray. Dear Lord, thank you for your transformative power in Christ living in us. Help us to live by faith, embracing your grace, and allowing your love to flow through us. In Jesus' name,